Hello mga kamurat, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, dahil sa ang dami nyong nagtatanong tungkol sa last pa na episode tungkol sa pag-open up ko ng aking sakit na RHD or kung tawagin is rheumatic heart disease. But before that guys, panoorin nyo muna yung last episode ko na to para mag-gets nyo ako, okay? So sorry sa late response, naging busy ako this past few months. Mas naging active kasi ako sa aking TikTok account. By the way, you can also follow me at my socials. Nakalink lang dito sa aking description box. And by the way, sa mga di pa nakakakilala sa akin, I'm Juana and I'm a small content creator from Negros Occidental at the land of Mumuland. Yes, and before anything else, gusto ko lang batiin yung mga Mumulanders na nakatambay dyan sa labas at mga chismosa kong mga auntie dito sa barangay namin. Please guys, i-subscribe nyo na yung channel ko para tayo ay masaya lang. At ma-notify na din kayo sa next episode ng aking buhay. O diba? Charis lang. At sa mga subscribers ko na walang sawang pagsuporta dito sa aking YouTube channel, salamat kaayo guys. So anyway, ang dami ko pang sinasabi. Simulan na natin yung mga katanungan. Ang question number 1, o parang pageant lang. Ito ay tanong galing kay Miss Zenny Belia Freya. Ito yung tanong niya guys. Hello po sa iyo Miss Zenny. Salamat sa iyong mga katanungan. Ang sagot ko po dyan is yes po. May bit-bit na talaga akong GL bago lumuwas ng Maynila. GL is yung guarantee letter na hinihingi nyo sa mga officials sa mga barangay nyo or sa city nyo. Ako kasi yung bit-bit kong GL is galing sa congresswoman namin dito sa city namin. Shout out to our congresswoman Chiding Alvarez. Siya talaga yung number 1 na tumutulong dito sa amin sa may mga kondisyon na kagaya sa akin. Ito naman yung naging tanong ni TXFF. Ito yung tanong niya. Ma'am, sir, kung sino ka man. First of all, wala po akong FB page or baka you mean is FB account. Meron po ako, ma'am, sir. Hanapin nyo na lang po dito sa pinakababa ng aking description box. Nandun po yung link ng aking FB account. Pero sorry lang kasi naka-private yung FB ko at saka mga family and friends ko lang, mga kakilala ko lang yung nasa friend list ko. Mas active po kasi ako ngayon sa aking TikTok account. At saka ma'am or sir ka ba? Wala ka naman pong tinanong. Pero sabi mo, hope na ma-replyan ka. So, this is my reply. Sharing lang, pero thank you pa rin sa mga lahat na nagko-comment. I appreciate you guys. Kahit pakiramdam ko wala na yung kakwenta-kwenta yung mga ina-upload kong video, pero still pinapanood nyo pa rin, so thank you. Next naman na nagtanong is si Ana Flor Pagatpat. So ito yung tanong niya. So hello po, ano po ba yung menu na pagkaparehas namin? You mean po ba is yung parehas kami na naoperahan na ng asawa mo? Kung ganun ma'am, wag po kayong mag-alala. Gagaling pa po siya. Tingnan nyo naman po ako, buhay na buhay. Just kidding aside, ma'am, naiintindihan ko yung pakiramdam na ganyan. Dumaan din kasi kami ng asawa ko sa ganyan. At gusto ko lang i-share na ang dami-dami kong naging overthink bago po yung naging operasyon ko. Super laki ng pasasalamat ko sa asawa ko kasi punong-puno siya ng positive thoughts in life. Puro positive yung mga sinasabi niya sa akin hanggang sa paghatid niya sa akin sa operating room. Ma'am, at saka always pray lang po. The prayer is very powerful talaga. Next naman na tanong is galing kay Yuyesha. At ito yung tanong niya.
Actually, it's yes. Kasi ako talaga is very regular mag-menstruation. Then after kong ma-surgery is umabot ako ng 4 months bago na regla or magka-period. Sinabi ko na din siya sa cardio ko and ang sabi niya is hormonal imbalance daw and kailangan kong magpa-check sa OB. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nagpapa-check sa OB talaga kasi nata-timing na nagre-regla na ako and ngayon is regular naman na yung regla ko. Pero pupunta talaga ako ng OB soon. Kasi kung gaya din kayo sa amin na gusto pa magkaanak, you need to try all the possibilities talaga. Next question naman is from Cheryl Ramos. Ito yung tanong niya. So, hi ma'am, kung gaya din kayo sa amin na hindi afford yung 1M, manghihingi talaga kayo ng tulong. Sobrang laking tulong talaga sa amin yung guarantee letter. Pag naipon mo lahat yun, halos mababayaran mo na talaga yung buong bill nyo sa hospital. Naging thankful lang talaga kami kasi madami yung tumulong sa amin. Una pa lang kasi, bago yung operation ko, nag-advise yung cardio namin sa PHC or Philippine Heart Center na maglikom ng worth 200k. Pwera pa dun sa mga nalikom namin ng mga guarantee letter. Dapat may cash talaga kami na 200k just in case. Just in case sa mga kailangan bilhin sa labas. Like yung hindi mag-fit sa'yo yung tube na ilalagay sa heart mo. Pag hindi nag-fit yun, kailangan bibilhin nyo talaga yun sa labas and napaka-expensive nun. Iisipin nyo pa yung pag-stay nyo sa heart center kasi syempre wala kaming bahay sa Manila. Kaya kailangan talaga namin bumili sa labas and everything. Next question is from Maricel Santos. Ito yung question niya. Hello po ma'am. Based po kasi sa sitwasyon ko, taga-probinsya pa po ako from Negros Occidental and kailangan kong lumuwas ng Maynila. Noong August po ako lumuwas ng Maynila, August 2024. And pagdating ko sa Manila, kinabukasan talaga pumunta ako ng heart center. Kailangan mong mabayaran yung 60% na amount ng bill mo sa operation para makapagpa-reserve ka ng slot. And then sa awa ni Lord na nagka-slot kami by October 30 yung operation ko. And then na-admit ako ng October 28. Gaya po ng sabi ko, charity po. Kaya may GL po na kailangan yung i-unlock sa malasakit para ito yung maging pambayad mo sa hospital bills mo. And doon naman po sa tanong nyo na procedure, may choices po kayo na procedure na gagawin sa'yo kung ano yung gusto mo, mechanical or bioprosthetic. Ito based lang sa experience ko and sa pagkakaintindi ko, sa pagkaka-explain ng cardio ko. And correct me if I'm wrong. Ang difference ng dalawa is yung mechanical. Forever kang magte-take ng maintenance mo and bawal ka talagang mabuntis. And it can last for 30 years, depende sa lifestyle mo. Bioprosthetic is 3 months na medication and depende pa rin sa cardio mo if i-stop mo na yung medication mo. Kasi sa akin, 1 year pa bago ko i-stop yung medication ko. And then you can eat all you can and pwede kang mabuntis and you can live as a normal. And it can last up to 20 years and up. Depende pa rin yun sa lifestyle mo. My cardio is requested to go for bioprosthetic procedure for the sake of the two of us. And he guarantee us that I can live a better life and I can survive. So, yun yung pinanghawakan namin. And this is for the last question. Ito yung question niya. Hello po sir, nasagot na po ata lahat ng mga tinatanong nyo po. Based kasi po sa aking experience and sa sitwasyon ko po,
2 months before ako nakapag-decide na i-go yung operation, yung surgery na open heart. Kaya yung time ko is very short lang po talaga. Kaya ko konti lang din yung nahinga namin ng tulong financially. Pero may kasabay na ako that time na maybe it's a 1.5 year na preparation nila bago yung operation. Kaya sumobra yung mga GL niya. And by the way pala, yung GL, yung guarantee letter na yon is may expiration. 1 year yung expiration niya. Kaya dapat makapag-pa-opera ka na within that year, bago mag-December para magamit mo yung GL. And then yung sobra pala na GL mo, pwede mo yung pambayad sa gamot na kailangan mo. Doon din mismo ipaprocess mo doon sa pharmacy sa loob ng Philippine Heart Center. So that would be all, guys. Thank you for that wonderful questions. Cheers. But anyway, thank you so much sa mga nag-comment. I really appreciate you guys, and I hope nasagot ko na yung mga tanong nyo, and don't forget to like, subscribe, and follow my channel, and click the notification down below, and see you in my next one. Bye! There's beautiful and then there's you.